Una sa lahat, truck dumaos-dos sa sumulong highway sa Antipolo. 10 sasakyan ang nagkarambola. Umambalang ang mga ito sa kalsada kaya grabe ang traffic. Ang buong detalye kung din ang disgrasang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Fuel subsidy, hindi pa raw kailangan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila yan ng panibagong taas presyo sa petrolyo bukas. Nag-upload ng video ng mga nagkarirahang bus, kakasuhan, DOTR, tutulungan daw ang uploader. Kamara bumuelta sa paninisi ni Senate President Chis Escudero tungkol sa mabagalumanang usad ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Paghahanap sa mga sabungerong itinapon umano sa Taal Lake, magiging mahirap daw lalo't malabo ang tubig sa lawa. Sa pool sa video, tricycle driver, pinagsasapak ang kapwa niya driver dahil daw ng agaw ng pasahero. At sa Frontline Showbiz, girlfriend ni Kaloyulo na si Chloe San Jose naglabas ng mini-album. Siya man sugatan sa karambola ng 10 sasakyan sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal. Nag-ugat ang malalang disgrasya sa isang truck na nawala ng preno habang pababa ng highway. Nasa Frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Wasak ang unang bahagi ng dalawang truck na ito na nagbanggaan sa sumulong highway sa Antipolo City. May natumba ring tricycle sa kalsada at may wasak pang kotse sa gasolinahan na nasa gilid. Ang mga kargang bote ng truck na ito nabasag at nagkalat sa kalsada. 10 sasakyan ang sangkot sa karambolang yan na nangyari pasado alas 2 ng hapon kanina. Ayon sa City Disaster Reduction and Management Office ng Antipolo, nagsimula ang disgrasya nang mawala ng kontrol ang isang truck. Isang dump truck po na galing po sa city proper po, papuntang area po na Masinag. Kung nawalan po di umano ng preno, dahilan po para po initially mabangga po niya yung 3 motorsiklo hanggang sa nabangga po niya yung isang tok-tok hanggang sa siya po ay bumangga na po dun sa wing van. Yung wing van naman po, iniwasan po nung isang delivery truck na bumangga naman po sa poste at may isa pa pong motor. Siya man sugatan sa karambola, kabilang ang rider na yan na sumemplang sa kalsada. Nagdulot ng matinding trapiko ang aksidente at pahirapan ang paghila sa mga truck. Pansamantalang nagpatupad ng rerouting at stop-and-go traffic scheme ang mga traffic enforcer habang may clearing operation sa kalsada. Pasado alas 8 na ng gabi, natanggal ang mga nagkarambolang sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Naghahanda na ng kanilang legal na hakbang ang bus company na GV Florida laban sa nag-upload ng video ng umunoy karerahan ng kanilang mga bus. Ang giit ng kumpanya, malisyoso raw ang pag-upload ng video at naka-fast forward daw ito. Nasa Frontline na balitang yan, Gerard de la Peña. June 8 na mag-viral ang video na ito ng karerahan ng mga bus sa Isabela. Kalaunan, napag-alamang mga bus ito mula sa GV Florida Transport Incorporated. Dahil sa insidente niyan, nasuspinde ang 15 units ng kumpanya. Nauna nagsorry ang GV Florida, pero giniit nilang naka-fast forward ang video. Malisyoso raw ang paglabas ng video at nakaperwisyo sa kumpanya. Kaya naman, pinag-aaralan na nila ang mga susunod na hakbang laban sa uploader. Pinalabas na nagkakarera yung mga bus, ginawang racetrack yung kalsada. Ang sabi ng mga IT, naka 1.75 yung speed ng video. So almost double yung lumabas. Dagdag ng kumpanya, imposible rin daw na magkarerahan sa kalsada dahil sa pasigzag ito. Hindi naman daw nila kukonsintihin kung may pagkakamali ang kanilang mga driver. Hindi rin sila kontra sa anumang ipapataw ng DOTR na parusa, pero hindi daw dapat ito labis. Ang uploader naman ng viral video, naglabas ng mga screenshot ng dashcam kung saan kita ang mga bus ng GV Florida. Giit pa niyang ginit-git daw sila ng mga bus, kaya hinabol niya para makuna ng video. Sinubukan ng News 5 na makausap ang uploader, pero tumanggi muna siya. Sa panig naman ng Department of Transportation, tiniyak nilang handa silang tulungan ng uploader laban sa anilay panghaharas ng kumpanya dahil sa isasampa raw nilang reklamo. Hinihikayat din ng ahensya na isumbong at magpadala ng mga video ng mga mapang-abuso at kaskaserong driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.
Hudyat na lamang mula sa Department of Justice ang iniintay ng Philippine Coast Guard para sisirin ang Taal Lake. Yan po ay para makumpirma na kung doon nga ba nilibing ang higit 30 sabongero na bigla pong naglaho noon pang 2021. Nasa frontline na balitang yan, Laila Panglinan. Naka-standby na ang 60 technical divers ng Philippine Coast Guard para sa isasagawang seaborne patrol operation sa Taal Lake sa Batangas. Yan ay para matuldukan na ang malagim na misteryo sa nawawalang higit na 30 sabongero na inilibing umano sa lawa. Kung matutuloy, ito raw ang pinakaunang retrieval operations sa Taal Lake. Meron naman po tayong mga kaukulang mga equipments. Meron tayong 60 technical divers. So depende kung ilan ang i-request sa atin ng Department of Justice. But they are all on standby status, so we will just be depending on the instruction. Sa lalim na 174 meters ng Taal Lake, nasa 100 metrong lalim lang daw ang nasisisid ng divers ng PCG. Masyado na kasing malabo ang tubig sa mas malalim pang parte ng lawa. Dahil dyan, posible raw na kailanganin ang koordinasyon ng Philippine Navy sa operasyon. May mga previous incidents tayo na dineploy yung ating mga technical divers, pero ang naging challenge dito is medyo matagal na eh. So this would be a challenging deployment. Sa ngayon, go signal na lang ng Department of Justice ang hinihintay ng PCG para simulan ang search and retrieval. Sa pinakahuling paglantad ng whistleblower na si alias Totoy, hindi raw bababa sa 30 ang sangkot sa umano'y pagkidnap sa mga nawawalang sabongero. 10 raw dyan ang sibilyan habang 20 ay mga pulis. Sagot dyan ng pulisya, regardless po kung sino po ang involved dito, sibilyan, mataas na tao at even yung mga kabako po natin, wala po tayong sasantuhin po dito. So antayin po natin yung full disclosure po nitong lumabas po na possible witness. sabi ng PNP, handa raw silang protektahan si alias Totoy. Lagi rin daw silang handa sakaling kailanganin ng DOJ ang mas pinaigting na tulong mula sa hanay ng pulisya. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Natanggap na ng Senate Impeachment Court ang certification mula sa Kamara kaugnay sa mga kini-question sa pagpasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, wala pa raw magagawang aksyon ng Impeachment Court. Nanindigan din si Senate President Escudero na hindi na walang jurisdiction ng Impeachment Court sa Articles of Impeachment. Narito ang aking report. Nanindigan ang Kamara na wala silang nilabag na batas sa ipinasa nila sa Senado na verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang ito sa 2 pleadings ng House prosecution na natanggap ng Senado kaninang hapon. Nakasaad sa certification na sumunod ang Kamara sa saligang batas. Tugon ito sa hiningi ng Senate Impeachment Court na paliwanag kung wala nga bang nalabag na batas ang mababang kapulungan ng Kongreso. Yan ay matapos silang ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Nakasaad din dito na hindi nila nilabag ang 1-year ban rule pagdating sa paghahain ng impeachment. Nanindigan din ang prosekusyon na walang legal na basihan ang pagbalik sa kanila ng Articles of Impeachment. Ang ikalawang pleading naman ay ang resubmission of entry of appearance ng prosecutors. Yan ay matapos punahin ang kampo ni VP Sara na hindi pa nako-convene ang impeachment court nang maihain ang entry of appearance ng prosecutors. Hindi pa kasama sa mga isinumite ng Kamara ang sagot nila sa answer ad cautelam ng kampo ni VP Sara, kung saan hiniling niya sa impeachment court na ibasura ang nasabing impeachment case laban sa kanya. Paliwanag naman ni Senate President Jesus Escudero, oras na magbukas ang 20th Congress ay kailangang pumili agad ng Kamara ng kanilang prosecutors. Kailangan din daw nilang makompleto ang requirements na hinihingi sa kanila. Saka pa lang makakapag-schedule ang Senate Impeachment Court ng pre-trial at mismong trial. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan. Buwelta naman ang Kamara, bakit parang kasalanan pa nila? Lalo't Senado naman daw ang nagbalik sa kanila ng Articles of Impeachment. Hindi naman kami nagpapahirap. Walang tinatanggihan, walang pinahihirapan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. Sa gitna naman ng bangayan ng Senado at Kamara, iginiit din ni Escudero na pwedeng pagbotohan ng mga senator judge ang motion na ibasura ang impeachment case kay VP Sara. Wala namang bawal ng motion eh. Dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court, kapag kami nag-motion at may nag-object, hindi ba? Sa tagal nyo sa Senado, ano bang gagawin? Hindi, pagbobotohan.
Si VP Sara naman tila nagbago ang posisyon sa sinabi niya noon na gusto niyang magkaroon ng bloodbath sa kanyang impeachment trial. Ang kanyang legal counsel na raw kasi ang bahala at maingat na sumasagot sa mga binabato sa kanya. As a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money ko ayaw ko magsunog ng pera. Binanata ni Vice President Sara Duterte ang pagkwestiyon ng palasyo sa kanya umanong personal trips abroad. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Yan ang sagot ni VP Sara sa naunang patutsyada ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nilalabag umano ng bise ang obligasyon niya sa taong bayan dahil sa sunod-sunod na biyahe. Sa parehong panayam, binanatan din ng bise ang prosecutors ng International Criminal Court. Yan ay matapos itong ipabasura ang hiling ng interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng bise, kung talagang isinusulong ng ICC ang karapatang pantao, bakit hindi ito mabigay sa kanyang ama? Bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado, lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So parang sinasabi nila na they are for human rights and justice, and yet it is not provided for. Kaugnay ng balitang yan, nakikipag-ugnayan na sa Department of Justice ang International Criminal Court or ICC, kaugnay po ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Kinumpirma po yan ni Justice Secretary Boying Remulla sa isang panayam ng ABS-CBN News Channel. Anya, tutulong ang gobyerno sa pagprotekta at pagdala ng mga testigo sa the Netherlands at sasagutin din ang gastos nila sa biyahe. Kinatuwa naman ng ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres ang tulong na inaalok ng DOJ. Hiling pa niya, sana sumali muli ang Pilipinas sa ICC. The Philippines has residual obligations. It has still remaining obligations to cooperate with the ICC. But there will be 2 in-person witnesses who will be presented by the prosecution and whose names have not yet been identified or been redacted, so we still have to know. Nagpagas na ba kayo? Ilang oras na lamang po bago ipatupad ang natitirang bugso ng big-time oil price hike ngayong linggo. Kaya't ang ilang motorista sinusulit na ang gabi para makapag-full tank. At live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan, Faith Del Mundo. Faith, mahaba pa rin ba ang pila ng mga nagpapagas? Yes, Bok, marami-rami na nga yung nagpakarga ng krudo ngayong gabi dahil nga sa inaasahang ikalawang bugso ng oil price hike simula nga yan bukas ng umaga. At yung mga driver nga ay tila higpit senturon na makausad lamang sa kanilang pasada. Dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo bukas, nagpa-full tank na agad ang TNVS driver na si Darren. Dati man 53 lang po yung 1 litro, ngayon 56 na eh. Dati 15 liters, full tank na itong sasakyan. Ngayon, mga 24 na. Ang taxi driver naman na si Roland, maluha-luha ring nagpa-full tank. Ang dati kasing 700 pesos, pumalo na ngayon sa mahigit 1,000. Uwi ako nito, marito. Walang baon mga anak ko bukas. Nasasaktan ako. Naawa ako sa mga bata na sana ako, elementary graduate, sana wag sila magaya sa akin. Ang jeepney driver naman na si Mang Charlie, walang magawa kundi bawasan ng budget sa pagkain para lang magkasyang boundary niya sa jeep. Doble pa sakit pa ang taas presyo. Pag minsan wala nang kain. Kaya kagabi, kumain ako kanina umaga na. Kasi yung kakainin mo, papadala mo na lang doon, pambaon ng mga bata.
Bukas, ipapatupad ang natitirang kalahati ng big-time oil price hike ngayong linggo. Gaya ng naunang taas presyo kahapon, 2 pesos and 60 centavos per liter ang dagdag sa diesel, 1 peso and 75 centavos sa gasolina, habang 2 pesos and 40 centavos naman sa kerosene. Suma total, 5 pesos at 20 centavos na ang imamahal ng diesel ngayong linggo, habang 3 pesos and 50 centavos ang gasolina at halos 5 piso ang kerosene. Dahil pa rin yan sa bakbakan ng Israel at Iran, lalo't pinangangambahan ng pagsasara ng Strait of Hormuz na dinaraanan ng oil tankers sa mundo. Para kay Pangulong Bongbong Marcos, manageable naman daw ang epekto ng girian sa ating ekonomiya, lalo na raw at umiiral ang ceasefire na nagpabalik sa dating presyo ng langis per barrel. Kaya hindi pa niya nakikitang kailangan ng subsidiya sa ngayon. Kung hindi nagbago yung presyo, then we do the same like before. Ang sinasabi namin at hindi ayuda, subsidy, pag tumaas ang presyo. Kung di tumaas ang presyo ng langis, then there's no need for that. Kanina ininspeksyon ng DOE ang 2 gasolinahan sa Taguig para tiyaking tama ang presyuhan, kalidad at dami ng langis. Wala namang nakitang paglabag ang ahensya. Sa tansya ng Energy Department, bumaba ang langis ngayon sa $68 per barrel mula sa dating 79. Kung tuloy-tuloy ang pagbaba, sa tingin ko pala ngayon, malakihan din ang baba. Kung dire-diretso ang baba, baka may malaki. Karamihan nga sa mga PUV driver na ating nakausap, ang kanilang gagawing diskarte ay mas mahaba yung biyahe nila at mapasada nga sila para nga kahit papano ay may mauwi silang kita sa kanilang pamilya. Samantala nga tulad nga ng sabi ni PBBM na yung sa ceasefire nga ay tuloy-tuloy at magbabalik normal nga at yung presyo rin ng krudo sa buong mundo at kapag nagtuloy-tuloy yan, asahan nga sa susunod na linggo ay magkakaroon ng rollback. Maraming salamat, Faith Del Mundo. 3 lalaki ang binitay ng Iran dahil sa umano'y pang-espiya para sa kalaban nila na Israel. Duda naman ang Iranian government na magtatagal ang napagkasunduan nilang tigil putukan. Yan ang frontline report ni Rainiel Pawid. Halos 2 linggo na magpakawala ng missile ang Israel sa Iran. Ganito ngayon ang lagay ng lungsod ng Tehran. Maraming bahay at gusali ang nawasak. Gaya na lamang nito kung saan may isang duguan na Iranian na na-rescue. Bukod sa mga sugatan, marami na rin ang namatay. Hindi naman yan nalalayo sa Israel nang gantihan sila ng Iran. Sunod-sunod nga ang pagtunog ng sirena dahil sa banta ng panganib. Higit 600 ang namatay sa Iran ayon sa kanilang health ministry. Sa Israel naman, 28 ang nasawi. Buti na lang ay natigil sa 12 araw ang palitan ng missile ng Iran at Israel matapos magkasundo sa ceasefire na isinulong ng Amerika. Pero duda pa rin dyan ang Iran. Hindi pa rin daw kasi tumitigil ang Israel sa pambobomba. Pero sabi ng Israel, nambomba rin ang Iran. Pero sa ngayon ayon sa Middle East Envoy ng Amerika, gumagana naman ang ceasefire. Umaasa raw silang magkakaroon na ng pangmatagalang peace agreement matapos ang anilay promising na diskusyon sa Iran. Base naman sa assessment ng US intelligence, hindi ganap na nasira ng Amerika ang nuclear capability ng Iran. Ayon sa ilang source, napigilan lang daw ang nuclear program ng Iran ng ilang buwan at posibleng hindi rin naalis ang mga stock na uranium. Una nang sinabi ng Iran na ang ginagawa nilang nuclear research ay para sa civilian energy production. Samantala, 3 lalaki naman ang binitay sa Iran na nakikipag-ugnayan daw sa spy agency ng Israel. Ayon sa Iranian news agency, nagpupuslit ang mga umano espiya ng mga gamit para sa assassination ng mga Iranian nuclear scientists. Wala pa namang komentorya ng Israel. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nabalot ng malaking apoy at makapal na usok ang bahagi ng Talisay City, Cebu. Ang itinuturong sanhi yung nagwe-welding daw malapit sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Kita sa drone shot na ito ang tindi at lawak ng pinsala ng sunog. Unti-unting tinupok ang mga bahay sa gilid ng tulay sa Tabunok, Talisay City. Pahirapan ng mga bumbero sa pag-apula sa apoy dahil sa kawalan ng road access papunta sa mga bahay na nasa ibaba. Kaya sa mismong tulay na lang pumwesto ang mga bumbero para magbomba ng tubig. Kita sa video na tila hindi tinatabla ng tubig ang napakalaking apoy.
Nilamon nito ang mga bahay sa unahan. Pinakamahirap maabot ng mga bumbero ay yung mga bahay na nasa tagong bahagi, yung mga nasa masisikip at matarik na daanan. Hindi tayo nakapenetrate sa loob dahil nasa tabi kasi ito ng ilog. Tapos yung mga bahay nasa looban. Nakadagdag pa ang mas lalong lumaki ang apoy dahil gawa ang mga bahay sa light materials. Dahil dyan, isinara muna ang southbound ng tulay para makadaan ang mga fire truck. Ginawang tollway ang northbound lane na nagdulot ng pagbigat ng trapiko. Halos 2 oras tumagal ang sunog bago tuluyang naapula. Ang sakit talaga, di kami makapaniwala. Sa isang iglap lang nawala agad ang lahat. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala at ang bilang ng mga nasunog na bahay. Iniimbestigahan din ng mga bumbero ang ulat na mayroong welding activity malapit sa basurahan na posibleng pinagbulan ng apoy. Patuloy ding ina-assess ng DSWD ang kabuang bilang ng mga apektado. Pansamantalang nanunuluyan ang mga biktima sa evacuation centers sa Barangay Gym ng Tabunok. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Showbiz Tonight na tayo. Pinakilig ni na Gerald Anderson at Julia Barreto ang tanghali ng mga Dabarkads kanina. Pwede po i-close up ng konti kasi medyo maliit po yung ano namin. Monitor. Hi, Miss Julia. Ako po si Samuel. Hello po, Samuel. Pwede pa kitang dalawin dyan minsan? Pwede. Kailangan mo muna magpaalam sa aking mga pamilya dito, sa aking nino. Yan nga ang eksena matapos makisugod bahay si Gerald aka Samuel Trinidad sa Eat Bulaga. Habang nasa studio naman ang kanyang real-life sweetheart na si Julia. Umabot tuloy hanggang Taguig ang kilig ng studio audience. Gabi-gabing mapapanood si Gerald sa pinakabagong serye ng TV5 na Scenes of the Father. Tuwing 9:30 yan sa Todo Max Primetime 5. Ito pa ang isang mainit. Inilabas na ng Viva TV ang trailer ng much-awaited Pinoy series adaptation ng global hit movie na Bad Genius, starring our very own kapatid Atasha Mulak. So kung nagkukopyahan kayo, huwag kayong pauhuli sa akin. Are we the ones in trouble? O kayo? Gaganap si Atasha bilang si Lynn na magiging promotor ng isang exams cheating scheme sa isang school na pinagkakakitaan daw ang mga estudyante. Makakasama ni Atasha sa kanyang first series lead ang iconic child star na si Jairus Aquino. Pati na rin si Gab Lagman, Hyacinth Calyado at Romnick Sarmenta. Mapapanood ang Bad Genius the series sa July 17 sa Viva One, directed by Derek Cabrido. Marami pa akong bala, kaya tuloy-tuloy lang ang showbiz chikahan natin sa aking pagbabalik. Susunod, dating tanod ng kapatay sa riding in tandem sa barilan sa Taguig, kakasuhan. Mastermind sa pumaslang sa isang empleyado ng kamera, tukoy na. Tricycle driver, sinuntok ng kapwa triker dahil sa agawan sa pasahero. At ang musical film na Song of the Fireflies, approved sa ilang film critics. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Kuha yan ng CCTV sa Show Boulevard sa Pasig. Kahit bawal, kita nakaparada sa bike lane ng isang van. May bikers na dumaraan pero biglang bumukas ang pinto ng van. Sa pool ng isang siklista, natumba siya at nasagasaan pa ng puting SUV. Patay ang biktima. Hawak na ng Pasig Police ang parehong driver. Sa harap sila sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Posibleng makasuhan ang dating tanod na pumaslang sa riding in tandem na bumaril sa isang binatilyo sa Taguig City kahapon. Inaresto naman ang isang barker na pumulot sa baril ng napatay na suspect. Nasa frontline ang balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikitang naglalakad ng 17 anyos na si Mark kasama ang isang bata sa General Lunay Street sa Barangay Tuktukan, Taguig. Maya-maya, biglang dumaan ang riding in tandem
at malapitang binaril si Mark. Bumulagta sa kalsada ang biktima. Nagpulasa naman nakakita sa krimen. Hindi na nahagip ng CCTV pero tinamaan din ng bala ang isang tricycle driver habang tumakas ang riding in tandem. Inabol naman sila ng isang dating barangay tanod na armado ng baril. Pinagbabaril niya ang mga nakamotorsiklong salarin hanggang sa mapatay ang mga ito. Ayon sa mga pulis, may nakabingbing kaso sa napatay na rider. Ito yung ating top 1 most wanted regional level for the month of May dito sa NCRPO. May mga kaso itong mga murder. Isinugod naman sa ospital si Mark na 5 tama ng balang inabot sa ulo at katawan. Nagpapagaling na siya sa ospital, pati na ang nadamay na tricycle driver. Base sa inisyal na investigasyon, posibleng may kinalaman sa illegal na droga ang pamamaril. Kalalabas lang daw ni Mark sa bahay Pag-asa matapos sumailalim sa rehab. Malamang mga hindi sila nakapag-remit o hindi na ibibigay yung bayad. Ganyan. Kasi alam mo naman, kapag may utang, sinisingil. Ito, sinisingil na sila ngayon. Inaresto naman ang isa sa 2 barker na nakitang pinulot at pinagpasahan ng baril na ginamit ng riding in tandem. Hinahanap ang isa pa, na-recover din ng baril. Maharap ang 2 barker sa reklamong obstruction of justice at illegal possession of firearms. Inimbitahan din ng tagig pulis ang lalaking bumaril sa riding in tandem na posibleng sampahan ng homicide at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tukoy na ang mga mastermind sa pagpatay sa isang empleyado ng Kamara. Tinuro sila ng mga narestong hired killer na hindi raw nabayaran. Nasa Frontline na balitang yan, Brian Castillo. Sa kuha ng CCTV noong June 15, makikita ang pagpasok ng 2 lalaking yan na sakay ng motorsiklo sa isang subdivision sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Sabi ng rider sa gwardya, bisita sila sa birthday party ng anak ng empleyado ng Kamara. Ang 2 salarin ang middleman at lookout sa pamamaril sa house employee na si Mauricio Pulhin. Matapos ang backtracking, naaresto ang mga sospek. Si alias Balong ang nagsilbing middleman at si alias Jason ang naging lookout. Hinar daw po sila di umanonoid ng magkalibin na sinasabi na may personal na galit doon sa biktima po. 4 pang sospek ang tinutugis, kabilang na ang gunman. Gayon din ang magka-live-in partner na dating nagtrabaho sa negosyo ni Pulhin. Sila ang itinuturong mastermind sa pagpatay. 30,000 pesos daw ang napagkasunduan para patayin ang biktima. Pero hindi raw sila nabayaran kahit na-aresto na ang middleman at lookout. Ito po ay di umano ay may personal na galit sa biktima dahil di umano sila daw po ay sasampahan ng kaso nitong ating biktima po. So nagpahanap po doon sa kanilang assistant ng sino ang po pwedeng pumatay. Kasong murder ang kanilang haharapin. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, naging bagyo na ang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang good news, malayo na ito sa ating kalupaan, kaya wala na itong epekto sa atin. Naipon at nahatak ng bagyo ang ulap na dala ng habagat. Kaya sa Palawan lang nagpapaulan ang habagat. Pero posible pa rin umulan sa hapon at gabi sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Rizal, Mindoro Provinces, Negros Island, Bohol, Caraga, Zamboanga Peninsula at Maguindanao. Maaraw naman sa Metro Manila pero posible rin ang mahinang ulan simula hapon. Samantala, ayon sa Metra ay may posibleng mabuong LPA sa silangan ng PAR sa mga susunod na araw. Posible pa yang magbago kaya maging alerto. Masterpiece, excellent acting at heavenly voices. Ilan lang yan sa feedbacks sa musical film na Song of the Fireflies. Say ng The Diaries to PH, nabigyan nito ng good connection ang sining at buhay. Excellent acting ensemble naman ang nasabi niya sa choir with heavenly voices. Ang news organ na The Philippine Star naman, sinabing napukaw ng musical film ang pagiging Pilipino natin pagdating sa resilience at sa ating mga pangarap.
A masterpiece that sings to the soul naman ang scene ng Happy Rich TV. Perfectly balanced din daw ang boses ng bidang sina Morissette at Rachel Alejandro. Showing na sa 85 cinemas sa buong Pilipinas ang multi-awarded film na Song of the Fireflies. Produced ito by MQuest Ventures at Culture Chain na tungkol sa Lubok Children's Choir. Napasabak sa biritan at sayawan kagabi sa SMX Convention Center ang ilang big OPM acts gaya ni Sara Geronimo at Gary V. Well-flexed ang powerful voice ni Sarah G nang kantahin niya ang tala. Kasama rin niya dyan si Matteo Guricelli. Bukod kay Sarah G, present din dyan si Good Morning kapatid host Mommy Dimples Romana at si Mr. Pure Energy Gary V na nag-perform din. Para yan sa 50th anniversary ng isa sa mga nangungunang food company sa bansa, ang CDO. We are raising the bar on nurturing a workplace that engages, empowers, and inspires. From our small home kitchen to where we are now, 50 years later, I'm very grateful that we are still here, still doing what we love, and still serving Filipino families. Susunod, sa pool sa CCTV, tricycle driver pinagsusuntok ang kapwa tricycle driver. Maguro sa Sarangani, hindi alintana ang pagdaan sa bundok at ilog para lang makapagturo. At radio DJ na si Nicole Leala na diagnosed na may thyroid cancer. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Pinagsusuntok ng tricycle driver ang kapwa niya driver sa Cebu. Ang dahilan ng pananakit, agawan daw sa pasero. Nasa frontline na balitang yan si John Narua. Sa kuha ng CCTV sa paradahan ng tricycle sa Lapu-Lapu City, Cebu, kita ang lalaking nakasombrero na tila may dinuduro. Ilang saglit pa, dumating ang isang tricycle driver. Nilapitan ng nakasombrero ang driver at biglang siniko at sunod-sunod na pinagsusuntok. Napayuko na lang ang biktima. Hindi pa nakontento at binalikan ang driver. Hinila palabas at muling nagbanta. Aalis na sana ang sinaktang driver pero hinarang at sinundan siya ng lalaking nanakit. Dito na bumaba at tumakbo ang driver. Ang lalaking nanakit sa video, kapwa tricycle driver pala. Itong suspect is talagang mainitin yung ulo considering marami ng kaso kasi ito eh. Ex-convict na, marami siyang may mga kaso na siya. Galing din siyang munti, kaya talagang nag-aastig-astigan siya sa area. Nagtamo ng black eye, sugat sa mukha at pasa sa katawan ng biktima. Dahil dyan, pansamantala siyang hindi nakakapamasada. Agawan sa pasahero ang sinasabing ugat ng pananakit. Ang feeling niya po ba na parang naanoan siya ng pasahero ba? Naagawan. Hindi man po sa kanya, kasya, kaya sa akin na lang po sumakay. Parang gusto niya yata siguro, kunin niya yung ibang pasahero ba? Kalaunan sumuko ang nanakita tricycle driver sa mismong mayor ng Lapu-Lapu City. Depensa niya. Sabi ko, huwag kang gahaman. Magtulungan tayo mga driver. Tumawa lang siya. Doon ako nagalit. Pero si mayor, sinirmonan ang nanakit na driver. Hindi natin pwedeng diktahan ang mga pasahero. Kung ako, kasama ko, pamilya ko, ihiwalay ang mga anak ko. Di ako papayag. Huwag nating gamiting batas ang mga kamay natin. Porsigido ang biktima na magdemanda. Nagbabalita mula sa Frontline, John Narua, News 5, Visayas. Isa na namang foreigner na nag-aalok ng gandang pang-main character ang nasa kote sa Makati. Ang palusot ng naarestong Korean cosmetic Dr. Kuno. May lisensya naman daw siya pero doon sa bansa niya. Nasa frontline ang balitang yan si Elaine Fulgencio.
Do you have the authority or license? No, I don't have license here, but I have in Korea, but I'm not No, doing you are in Korea, but you cannot practice here without the proper license. Nakikipagmatigasan pa sa mga ahente ng NBI Intelligence Division ang Korean national na yan nang arestuhin sa isang condo unit sa Makati City. Ginawa niyang beauty clinic ang kanyang kondo. Nagsasagawa siya ng Botox procedure sa halagang 65,000 pesos. Pero ang Koreana, wala palang lisensya. Tumambad sa otoridad ang mga equipment na ginagamit niya para sa mga beauty procedure. May mga gamot din na hinihinalang mula pa sa Korea. Iniaalok daw ang mga pampagandang yan online. She is not licensed to practice her profession here in the Philippines. Tumanggi nang magbigay ng pahayagang na arestong Koreana. Maharap siya sa reklamong illegal practice of medicine. Paalala naman ng mga otoridad sa mga gustong gumanda, maging mapanuri. Delikado yun. Kung hindi naman siya marunong, baka mapasama ang pasyente. Hindi na nagpapaganda, sumama pa. Noong nakaraang linggo lang nang maaresto ng PNP-CIDG ang 2 Vietnamese na nagpapanggap na cosmetic surgeon. Ang nagsisilbi rin nilang klinik, isang kondo sa Makati. Ang masaklap, nasira ang muka ng isa nilang kliyente. Kinasuhan din ng 2 Vietnamese ng illegal practice of medicine. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Hindi na matutuloy bilang pambansang coach ng kapulisan ng social media personality na si Rendon Labrador. Ayon sa PNP, tinigil na ng Police Community Affairs and Development Group ang kasunduan kasama si Labrador. Kaugnay po ito sa 93 Days Fitness Challenge para sa mga overweight na mga pulis. Sa kabila nito, bukas pa rin sila sa sino bang pwede magbahagi ng fitness practices na makakatulong sa mga pulis. Noon na sinabi ng PNP na hindi hahawakan ni Labrador ang fitness program ng buong pulisya. Magkakaroon naman ng sariling fitness program ang PNP na Polistenix. Meron pong binabalangkas at binubuo po na wellness and fitness program po ang PNP through the DHRDD po para one program. But sabi naman po ng ating Chief PNP ay hindi po niya ito minamandatory. Patay ang 4 na sakay ng rescue vehicle na nahulog sa ilog sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Ayon sa mga otoridad, nawala ng kontrol ang sasakyan na galing sa isang fellowship prayer matapos matanggal ang gulong nito sa unahan hanggang sa nagdire-diretso ito sa Dapitan River. Dead on arrival sa pagamutan ang 2 sa kanila, habang ang 2 pa ay na-recover sa ilog na wala ng buhay. 12 naman ang nakaligtas. Nasawi ang isang rescuer na sasagip sana sa mga natrap na minero sa Quezon, Nueva Vizcaya. Ayon sa mga otoridad, nawalan daw ng oxygen ng rescuer. Matagumpay namang nasagip ang 2 minero na natrap habang patay naman ang 3 nilang katrabaho. Isang bangkay pa lamang ng minero ang nare-recover. Lumalabas sa investigasyon na naghukay ng tunnel sa lupa ang mga minero at hindi na nakalabas. Inabot daw ng halos 1,000 talampakan ang kanilang nahukay. Kinumpirma ng radio DJ na si Nicole Leala na meron siyang thyroid cancer. Sa social media, sinabi niyang kalmado siya at may mas mabigat pa raw siyang pinagdaanan dati sa buhay. Napagtagumpayan daw niya ang mga pagsubok at buo ang tiwala sa Diyos. Dagdag ng radio star, maliraw ng kinalaban ang thyroid cancer. Nakatakda siyang sumailalim sa surgery sa July. Abangan, mga guro sa Sarangani, hindi alentana ang pagdaan sa bundok at ilog para lang makapagturo. At Golden Boy Carlos Yulo, supportive boyfriend sa album launch ni Chloe San Jose. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. May short cover ang Japanese boy band na Psychic Fever ng hit song na Raining in Manila. But if it's raining in Manila, hindi kita malilinig. Nakahiga mag-isa, nakikinig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka nang babalik.
Kinanta ng mga member na sina Kokoro at Ren ang chorus ng kanta. In full Tagalog lyrics pa yan. June 14, 2023, nang i-release ng bandang Lola Amor ang Raining in Manila. Tila kinilig naman sila ng short cover o sa short cover ng J-pop group at nagpasalamat. Bago niyan, may short cover ang Lola Amor ng kantang Gelato ng Psychic Fever. Ito ang isa pang trending. In her idol era na ang girlfriend ni Golden Boy Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Napa-dance break si Chloe sa cover niya ng Shape of You ni Ed Sheeran. Para yan sa kanyang album launch na Chloe Angele For Real. Extra special yan dahil full support sa event ang boyfriend niyang si Kaloy. Kinanta rin ni Chloe ang song niyang Iyo from her album. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid! Mahigit 7 oras naglalakbay ang mga guro para makapagturo sa isang liblib na lugar sa Sarangani. Dumaraan sila ng bundok at tumatawid sa rumaragasang ilog. Ang kanilang paghihirap at sakripisyo alamin sa Frontline Special Report ni Bril Montalvo. Buwis buhay ang eksena ng mga gurong ito sa bayan ng Malapatan, Sarangani. Tinatawid nila ang malakas na agos ng ilog para makapunta sa Akboal IP School sa bundok. Matapos mag-viral ang video, eksklusibong sumama ang News 5 sa paglalakbay ng mga guro ng Akboal IP School. Dito sila sa kanilang kasamahang guro nagtitipon at naghahanda bago sila umakyat sa bukid ng kanilang eskwelahan. May dala silang groceries at kanilang mga kagamitan para sa kanilang isang linggong pananatili doon. Mula poblasyon, sumakay kami ng habal-habal papunta ng bundok. Pagdating sa paanan ng bundok, pahirapan na ang daan. Puro putik dahil sa pag-ulan. Ilang beses din kaming bumaba sa habal-habal para maglakad. Matapos ang ating higit 3 oras na biyahe mula doon sa poblasyon ng Malapatan, ay nandito na naman tayo sa Canlaan River kasama ang mga guro para puntahan na doon sa kanilang eskwelahan kung saan sila na destino. Nasa 3 hanggang 4 na oras pang lakaran bago tayo makarating roon. Kahit buwis buhay ang pagtawid sa malakas na agos sa ilog, buong lakas itong ginagawa ng mga guro para sa mga naghihintay na estudyante sa bundok. Ginagawa namin yung best namin as a teacher po, makapagturo po. Literal kasi lango yun. Kinakaya naman kasi parang ano na yun, parang normal na sa amin. Nasa 4 na ilog ang tinatawid ng mga guro papuntang paaralan, bukod pa ang mahabang lakaran. Nandito tayo ngayon sa ilog at nasa 2 oras na tayong naglalakad at hanggang sa ngayon may 1 oras pa tayong lalakarin hanggang maabot natin ang paaralan. Matapos ang higit 7 oras na paglalakbay, nakarating na kami sa Akboal IP School. Sinalubong kami ng ilang estudyanteng malaki ang ngiti sa mukha. Nagpalipas kami ng gabi sa eskwelahan. Kinabukasan, umpisa na ng klase. Nasa 200 ang estudyante ng Akboal IP School mula kinder hanggang grade 6 na mula sa tribo Biglaan. Kahit pa man nahihirapan sila sa pagpunta dito at maging sa kanilang pag-uwi sa gabi, kahit na umuulan, nagtuturo talaga sila para sa aming mga anak. Panawagan ng eskwelahan, magkaroon ng maayos na daan at maayos na supply ng kuryente dahil hindi sumasapat ang solar panel. Humihiling din sila ng dagdag na school supplies at umaasang magkakaroon ng high school sa hinaharap. Nakikita po nila yung aming sitwasyon, kung ano ang maitulong nila sa amin para mas maganda yung pagtuturo namin sa mga kabataan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.
ganda ng story ni Bill. May rason bakit bayani talaga yung mga guro. Ano? Yes. At naalala ko lang konting politika. Di ba sa budget, no? Daming items na walang pangalan. Yan, no? I mean, yan. Pwede nilang ilagay yung mga roads na pwede. Akbol. Yes. Diba? Saludo ako sa mga guro na araw-araw, no? Ganun ang Can't nilalakad imagine. nila. Apat na ilog. Oo. Grabe, no? Although I think it's it's Weekly. They did it there for a week. Yeah, once a week. Yeah. O maski na. Once a week mong gawin yun. Going there is for sa us. tinig dati sa Abra, pinuntahan namin eh. Ang lakad namin alas 4, alas 5 na umaga, dumating alas 8 ng Na gabi. gabi? Wow. So, may ganun talaga eh. Hard to reach area. Pero bilib ko kay Bill, si Bill, kahit ganun eh, ano pa rin eh, Bandana. nakabandana. Of course. Good job, Bill. At nandun lang yun, no? Oo, ganun. Hindi na wala. Okay, Bill. Thank you, Bill. At yan po ang 45 minutong paghimas malagang headlines. Balita ng diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako na po si Adlingao. Magandang gabi.